DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Good morning! Magandang umaga po kay sino ba nandyan? RC Castle at kay Ekang Ara at kay Ma'am Lina Ho at kay Edner Villasis at kay Flordelisa Uledan at kay Yodge DL at kay Lilibeth Oyi at kay Rosalie Pueblo. Ang dami nyo Andiyan na sa linya si Attorney Maria Corazon, Marizon Hines, ang Director po ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Hines. Good morning, Alvin. Good morning, Joy. Napatawag po kami para lang po tanungin kung may basehan ba. Kasi last time na-interview kita sa unang case study ko po, yung taga Las Piñas, ano po. Pero nasundan pa po kasi at marami pa pong, pag sa social media nyo tiningnan, marami pong nagre-reklamo na nung pinalitan ang kanilang metro ng kuryente ng Meralco, tumaas po ang kanilang bill. Ang tanong, may basehan po ba ang mga ganyang haka-haka, Attorney Hines? Kung mga ganyang mga kaso, Alvin, mahirap nating sabihin na walang basihan o may basihan. Kasi, una, hindi ko kasi nakikita yung mga test report. Kasi, di ba, nasabi ko minsan sa iyo nung interview na yung kondisyon ng metro ay ang magsasabi kung yan ay tampered o hindi ay ang ERC. Ngayon, yung report namin na yon ay magiging basihan ng mga distribution utilities para sabihin na kung tampered man ito o hindi. Ngayon, depende kasi doon sa kondisyon ng metro. Ngayon, kung kunwari, yung metro naman ay napatunayan na accurate siya, ay hindi dapat magkaroon ng changes yung konsumo. So yung konsumo bago at pagkatapos magkaroon ng testing o kaya mapalitan man yung metro ay hindi siguro magkakalayo yung konsumo. Ngayon, kung ang sinasabi mo naman ay yung sinisingil, kung kunwari ang naging resulta ay tampered nga yung metro, kung ang tinutukoy ngayon ay yung tinatawag namin differential billing, yung sinisingil na ngayon ng distribution utility, yung konsumo, yung dapat na nakonsumo na hindi na rehistro, ibang usapan na yon. So, pwedeng mas malaki yon kesa doon sa mga kinukonsumo. Kasi ito yung nawala So, magbabackbill pa sila kung ilang buwan o ilang taon yung sinisingil. Ayun naman, kung kunwari, pinalitan yung metro at tampered nga yung metro na yon, assuming tampered yung naging resulta, ay yung irirehistro ng metro na accurate na, ay pwedeng mas mataas na kesa doon sa dati. Lalo na kung ang magiging resulta ay bumagal dati yung metro na testing. Yun na nga sinabi ko sa makatuwid ako, baka may diferensya naman dati yung metro ninyo. Nung pinalitan ay umayos yung takbo. Pero ang epekto dun sa bill ninyo ay talagang tataas kasi dati mabagal nga So ibig sabihin may problema dati yung metro ninyo. Pero ang nangyayari daw po kasi sa kadalasan, attorney, ay pag kinuha ang metro nila, after a few weeks or a few days, sasabihin daw ng Meralco na tampered. Naku, patay tayo dyan. Pag sinabing tampered, ang laki po ng kailangan ninyong bayaran. Ano po? Anong advice ninyo sa mga consumer na ganyan po ang karanasan? Kung ganun ang magiging resulta, ay hanapin niyo muna sa distribution utility natin nasaan yung test report ng ERC. Kasi dalawa yung test report na yan, Alvin. Isa doon sa distribution utility at yung pangalawa yung test report ng ERC. Ngayon, kung dapat yung dalawang test report na yon ay magkatugma. Kung sinabi ng isa ay tampered, yung isa naman ay tampered, tama yon. Pero kung kunwari, ang sinabi doon sa test report ng distribution utility ay tampered,
Pero doon sa ERC test report ay hindi tampered. Hindi yun tampered. Kasi kung magkaroon ng discrepancy yung test report ng ERC at saka ng distribution utility, ang mananaig doon ay yung ERC report. Opo. Pero paano po ako, halimbawa, ang consumer ako, halimbawa lang po ito, no? E di tinanggal yung metro sa bahay namin. O di kinuha ng Meralco, tinest kamo sa laboratorio. Hindi ko naman nakita. Kasali ba? Wala akong magagawa doon. Di man ako engineer. Pag sinabi nilang ganito ang problema ng metro ko, ano ang remedyo ngayon ng consumer na ordinaryong tao lang naman at hindi niya alam kung tama o hindi tama yung pagtitest sa kanyang metro? Dapat ba testigo rin siya doon sa testing? Pero binigyan siya dapat ng distribution utility, Alvin, ng pagkakataon para i-witness yung testing. Kasi noong dapat pinull out yung metro niya, dapat nag-issue ng notice yung distribution utility na ito yung mga araw na testing yung metro para itong consumer naman makapunta doon sa opisina ng distribution utility para makita at nandun siya mismo doon sa testing nung metro na yon. Dapat may notice yan, Alvin. Dapat testigo po siya. Ngayon, pag hindi siya umattend, di kasalanan na niya yun. Ano po? Tama yun, tama yun. Okay. So ano po yung advice ninyo sa ating mga kababayan na Attorney Hines? Kasi yung iba kinakabahan po, lalo na po pag napadalhan ng notice na ang kanilang bayarin ay aabot na sa 1,000 o minsan po may milyon pa. Anong advice po ninyo sa mga consumer? Okay. Pag po nakatanggap ng mga ganong mga bills, no, ay pwede po kayong mag-file ng reklamo sa Energy Regulatory Commission. Kasi ang ginagawa namin dyan, Alvin, ay pag may mga ganong pagkataon na nakakatanggap kami, nag-i-issue kami kaagad ng suspension of disconnection para hindi maputulan habang ito ay iniimbestigahan. Okay, so ganun muna, ano po. So pwede naman po kasi na ang remedyo po nila ay pumunta sa inyo at habang dinidinig po ng ERC, wala mo nang putulang mangyayari, attorney. Oo. Tapos, pagkatapos yung mag-file sa amin, punta rin kayo doon sa distribution utility nyo, hanapin nyo yung mga test report na sinasabi ko para makita na ito talagang mga sinasabi na tampered na metro ay makita na may basihan. At yung basihan nga ay yung dalawang test report. Yung test report ng distribution utility at yung test report ng ERC. Opo. Dapat pareho yan. Opo, tsaka doon naman po sa mga nagnanakaw, ano po, dapat lang din talagang sawatahin o lansagin ito ng Meralco dahil kasali po ito sa system loss charge sa atin, Attorney Hines. Hindi ho ba kasali yan sa non-technical system loss? Tayo pong nagbabayad sa mga magnanakaw. Tama yun, Alvin. Yung nawawalang kuryente, yun yung system loss. Di ba? Na-i-bill, ito lang yung na-i-bill sa atin. Pero ito dapat yung nasingil. Kaya Tama. yung differential billing na yun yung katumbas ng nawawalang kuryente doon sa, let's say, consumer na yun. Tama. Sabi ni Deo Jeronimo, paano naman po yung may mga jumper? Hindi po wala po silang metro. Ibang usapin actually yung pagkakaroon ng jumper doon sa paglobo naman nung bayarin nung isang consumer. Ano po? Kasi kung tutusin, hindi dapat lumobo yung bayarin niya kung nagnanakaw siya. Halimbawa, may kapitbahay siyang may jumper. Hindi dapat lumobo ang kanyang bayarin dahil lalabas siyang sumasagot ngayon sa konsumo ng kanyang kapitbahay. Ano po? Yung ERC ba may programa din sa may mga jumper? Alam mo, ang batas na umiiral para doon sa lahat ng klase ng pagnanakaw ng kuryente ay yung RA 7832. Ito yung Anti-Electricity Pilferage Law. Noon pang 1994 ipinasa yan. Maraming klase ng pagnanakaw ng kuryente, Alvin. Meron yung dumedirekta mismo doon sa mga kawad o kaya yung mga linya. Iyon yung tinatawag naming line side connection. Hindi na talaga dumadaan pa sa metro. Opo. Meron naman yung pangalawa, yung sinasabi nga yung tampered na mga metro, kinakalikot, ginagalaw yung metro para yung metro ay hindi na i-rehistro yung tamang konsumo. Tama. Meron naman
yung nagbibigay ng kuryente mismo doon sa kapitbahay na walang kuryente. Bagamat walang nawawala doon, ay hindi pa rin tama ito. Tama. Kaya nga kung minsan ito yung nagiging sanhi ng mga sunog, lalo na kung nag-overload na yung transformer nila. Kasi may capacity yung transformer, Alvin Kaya kung maraming nakakabit doon sa consumer na yon, ay baka hindi na kayanin ng transformer yung capacity. Kaya ito ay nag-overload at minsan sumasabog at yun yung nagiging sanhi kung minsan ng mga sunog. Sige At saka po. yung sa pang-apat, yung sinisira talaga na totally kung minsan ninanakaw yung mga metro. Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Hines. Ano po, tatawag po ulit kami from time to time. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po yung ERC, ma'am. Maraming Maraming po. salamat. Thank you. Umaga po sa lahat. Magandang umaga si Attorney Maria Corazon Hines, Direktor ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Sabi ni Rowena Celis Aligrad. Magandang umaga po, magandang gising. Hindi po buo ang umaga namin pag hindi ko naririnig ang boses nyo ni Ma'am Doris. May ganun ka pa. Sa Metro po na Meralco, totoo po yan. Simula nang inilagay po sa poste ang Metro ko, ay hindi na po bumaba ng 6,000. Ang bill ko dati 3,000 to 4,000 lang. Ganun po, no? Ambassador Francis Chua, magandang umaga po sa inyo, Ambassador. At saka isa na lang, si Butch Garcia ng Land Bank, bumper to bumper, Ayala Tunnel southbound, up to EDSA Pasay Flyover, tukod na po hanggang Guadalupe.